Mahirap po ang buhay, lalo na pag di nakapag-aral. Mahirap maghanap ng trabaho. So yun na, mapagpalang araw po sa ating lahat, mga ka-business naming minamahal. At yun nga po, kanina ay alaman namin, napalitaan natin yung nangyari sa anak ni Kuya Buknoy, kay Jamela, yung kanyang panganay na dalaga. At ayun na, pasensya na po kayo. At maging kami ay hindi maiwasan, mga ka-business, na maapektuhan. Masakit din sa amin po yun. So yun na, sana po ay pakisuyo na lang. May cellphone number naman po dyan, saka messenger na nilagay namin dyan sa screen, nilagay ni Boss Dave. Pakicontact na lang po yan kung sakali na mayroong makakita, nakakakilala, nakakaalam ano po, mga ka-business, kung ano ang sitwasyon ni Jamela, kasi wala po talagang contact. Hindi rin matukoy kasi yung mga sinasabi ng mga ka-business natin na puntahan doon sa trabaho. Wala pong address eh. Walang address yung company. Paano natin pupuntahan? Tapos ang parang nangyari kasi nakabase siya sa US, yung binanggit na company ni Jamela kung saan siya nagtatrabaho. So no choice po. So ngayon kanina nga po pala si Kuya Buknoy ay sabi ko wag na munang pumasok dahil nga sa ganong sitwasyon. Kaya lang tumawag po siya nung paalis na sana kami at sabi niya, kuya, pasok na lang ako kasi hindi raw, mas lalo raw siyang kung ano-anong pumapasok sa isip. Ano bang nangyari sa Kuya Buknoy? Sabi ko sa'yo, mag-relax ka lang. Masyadong kasi yung sakit mo madoble yung problema natin. Minsan po, di po talaga may iwasan. Nandun po ako sa bahay. Sabi ko, mas gusto ko talaga na mas sumaman na lang po sa mission. Ay, di ko may iwasan. Pag nasa bahay pa ako, kung ano-ano mga naiisip ko eh. Siyempre hindi ako mapakali. Kasi sa sitwasyon ng anak ko. Pero kontrolin mo yung yung sarili mo, ha? Opo. Mahirap na Kuya Buknoy. Si Ate Mengay buntis pa. So yun mga ka-business, kasama ko si Mrs. Ka-business, si Bong, at saka si Bay Papaya. Opo, mga ka-business. Opo. Ayan, so meron tayong mission ngayon. Pakisamahan nyo po kami. Pero bago po yun, mga ka-business, ay gusto ko lang din po sanang makisuyo ulit. Yun nga, bukod doon kay Jamela, si Christian naman hanggang ngayon po ay hindi pa rin nakikita. Wala pang talagang sabi nga detalyado na mga messages kaming nare-receive sa messenger na tumutukoy kung nasaan si Christian. Ganun pa rin po mga nakakakita sa kanyang mga ka-business natin. Syempre may mga trabaho din kasi ang mga yan na daanan. Parang si Christian yung nakita nila, tapos yung oras ay medyo matagal nang lumipas, kaya useless din po kung pupuntahan natin ng ganun. Check nyo yun, wala na rin sa ganoong lugar. So makikisuyo po kami ulit, mga ka-business, na kung maaari ay sana pag nakita si Christian ay bantayan, hindi kaya sundan hanggang sa kami ay dumating. Kontakin kami hanggang sa kami ay dumating para ma-check natin po na talagang may rescue natin. Kasi sila Nanay Endrilli ay tumatawag na rin po sa akin. Siyempre nag-aalala, magulang. So yun po mga ka-business, mamaya po siguro ay magla-live ako patungkol dyan kay Christian para matulungan po natin may rescue. At dun sa ka-business natin na magmamalasakit ay huwag po kayo mag-alala. At sisikapin po namin na hindi naman masasayang yung inyong
yung inyong oras ba, ibig kong sabihin mga ka-business ay halimbawa ikay may trabaho tapos nakita mo si Christian, ipagmalasakit nyo na po at huwag kayong mag-alala at may ibibigay po kaming bilang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob at para rin naman na yung inyong araw po hindi ba mauwi sa tawag nito, siyempre nangangailangan araw-araw panggastos, di ba? Ano po mga ka-business, kaya nga nagtatrabaho para may panggastos, pantustos sa pamilya. So yun po, makikisuyo na lang mga ka-business. Ayan talaga, ganyan talagang buhay natin, hindi araw-araw masaya. Pasensya na po. Tara, let's go. Let's go. Palitan na lang kayo dyan sa Lalay. Tara. Malabay. So yun pa mga ka-business, yung mission natin ngayon ay yung 15 years old na buntis na yung anak ni Ate Maylin. Maraming nagme-message sa atin ng follow up daw po, ano nangyari, sino daw yung ama nung dinadala ng anak ni Ate Maylin. So yun ang pupuntahan po natin ngayon at para makapag-update na rin sa ating mga ka-business. Ayan, may dala tayong bigas at saka groceries para kahit papano ay meron tayong dalang biyaya sa kanila po mga ka-business. At sana nandyan yung si Carlo para kahit papano ay makapagpayo. Napakababata pero may 18 anyos yung lalaki, yung babae 15 anyos. Opo, sa mga kabataang nanonood, sa mga magulang, paalala po ito, magsilbing paalala mga ka-business naming minamahal. Bantayan natin mabuti yung ating mga anak, subaybayan. Hello. Makikiraan po kami. Ano po, makikiraan po. Salamat po. Mas maganda kami yung kami sarili tayo para hindi tayo sana ako makikita. Palitan sila ni Bob. Delikado na dito, mataas. Ingat, ingat. Maulan at madulas. Uy, yun lang. May music man, dayang-dayang. Dayang man. Oh, baka makapakay ng bomba. Bomba. Tao po. Ay. Hello. Uy, tama-tama na andito si Carlo, oh. Uy, Kumusta kayo, nak? okay lang po. Akit po kayo. Ito mo. Tiga, sandali. Saluhin mo ako, nak. Oh, buntis siya. Yan o, thank you. Let's go. Uy, saan? Si mama? Opo, malis po. Malis. Oh, bakit sarado? Saan nagpunta? Sa nabotas po, nag-asikaso po ng mga papel ng kapatid ko. Nabotas sa layo yun ah. Hindi. Nasarahan kayo? Oo. Paano nangyari yun? Pumunta po kasi po sa may amo ko po. Tapos hindi po namin Naabutan. naabutan. Sa trabaho. Pinuntahan mo. Ano bang trabaho mo, nak?
Construction po. Construction? Ano mo ron? Labor, gano'n? Apo, labor Oo. lang po. So yun na mga ka-business, sila po yung aking sinasabi na ito si, ano pangalan mong anak? Jelly po. Si Jelly, yung anak ni Ate Maylin na 15 years old at 5 months ng buntis. Ano po? Bigyan lumoboy dyan mo na ka. Bilang lumaki 6 months na po ngayon. 6 months na. Ba't hindi niyo pala pinaalam sa amin yan noon? Ang tagal na namin pabalik-balik dito. Ano po kasi ni Tinago mo lang. Hindi po, ano po, kung kaya naman po daw sa amin. Sa amin daw po muna. Ano sabi sa amin? Opo. Ano? Yung problema po. Bakit? Anong binalak ninyo? Ha? Ano po kasi si mama rin po, marami na rin po kasing iniisip nun eh. Oh, ano? Kaya po, inano niya po muna na sa amin na lang po muna. Inaano niya lang po yung utak niya. Parang inaano niya po na masabi po sa inyo. So yun nga ay sabagay nung mga nakarang kasi hindi talaga namin nahalata, no? Itong huli lang na ano. Kaya nagulat kami. So yun ito po si Carlo, ikaw yung tatay, no? Apo. Nung pinagbubuntis ni Jelly po. Jelly. Jelly. Oh, Jelly. Jelly di Belen. So yun pa mga ka-business, dito lang muna tayo sa labas at nakapadla kasi doon. So yun Carlo, okay lang ba na maisama ka sa vlog sa ganitong ano? Okay lang po. Kilala mo naman ako, di ba? Apo. Oo, kasi nakakasama ka ni Kuya Puto nung meron tayong pabahay project. So, ginawa yung bahay natin. Ay, oo, nakapunta ka na rin pala sa bahay. Oo, tama. So yun nak. Ilang taon na si Carlo? 18 po. 18 years old. Tapos ang iyong hanap buhay ay pa-extra sa construction bilang labor, ano? At yung mga kapatid mo, ilang kayo magkakapatid na ulit? 7 po. 7 kayo magkakapatid. Tapos yung sumunod sa iyo na babae ka mo, 18 po. 18. Asan Ay, siya? 17 po. 17. Asan siya ngayon? Nandun po sa shelter. Kasama po nung lalaki po. Yun yung may asawa na rin. At buntis na rin ngayon, 17 years old. At ilang buwan na yung tiyan? 3 po. 3 buwan na yung tiyan. Carlo, pwede bang malaman namin para sa kapakanan ng ating mga viewers, asan ang asan ang mga magulang mo, Carlo? Si Papa po nasa kabilang bahay na po. Tapos si Mama, bira na lang po siya umuwi. Ibig sabihin mo nun, nak, na nasa kabilang bahay ay may ibang pamilya na, gano'n? Tama ba ako ron? May anak na rin sila? Meron po. Ilan na? Isa po. Isa. Pero pumupunta-punta naman sa inyo, nagbibigay ba ng suporta sa inyo? Hindi na po. Yung mama mo? Si Mama po, nagbibigay po pero sa mga kapatid ko na. Doon sa mga maliliit. At yung iyong kapatid na babae 17 years old ay doon nakatira ngayon sa Sa asawa niya. sa pamilya nung asawa niya, nakipisan sila doon. Hindi sila nakabukod. Hindi. Tapos yung mga maliliit mong mga kapatid, Nandun na rin po. nandun din. Buti tanggap sila roon nung pamilya ng lalaki. Nandun po. Yung pangatlo po, nandiyan po sa bahay. Tapos yung si Buboy, tapos si Gigid. So yun Jelly, kung halimbawa anak na bigyan ka ng pagkakataon, halimbawa may ibabalik pa natin yung panahon, halimbawa lang naman, ano ang mas pipiliin mo, nak? Yung ikay ngayon na buntis ka na sa ganyang edad o yung hindi pa? Yung hindi pa po. Para po makatulong pa po kay mama tsaka
makapagtapos po. Pero ngayon po, kahit ganito, magtatapos pa rin po. Kayong dalawa ba ay napag-isipan nyo yan bago nyo gawin? Pag-usapan nyo ba bilang magkasintahan? Ano yan? Plano nyo na magbuntis ka agad si Jelly sa murang edad, Carlo? Hindi po. Hindi. Kumbaga sa madaling salita ay naging masyadong mapusok siguro, no? So ayan, mahirap yung sitwasyon nyo at saka yung sinasabi mo, Jelly, na ikay gusto pang makapagtapos ng pag-aaral. Posible naman yon, no? Kaya lang paalala ko lang sa inak, kailangan dyan ng talagang yung determinasyon para ikay magtagumpay. Kasi marami ng marami ka nang iintindihin, lalo na kapag ikay nanganak. Siyempre pagka nanganak ka, alangan namang si mama mo pa ang mag-aalaga, di ba? Hindi naman mabuti yun dahil may maliit ka pang kapatid na inalagaan si mama mo. Tulad pa rin yung mga apo niya. Tapos ikaw magdadagdag ng apo, palagay ko hindi kakayanin ni Ate Maylin ni mama mo, no? Masyado na siyang mahirapan. So, paano yun? Yung sa ate ko po kasi, si Ate Mia po, gusto niya po, siya po magbantay. Siya po nagsabi kasi yung anak niya pong babae, parang wala pong kalaro. Gusto po na parang kasunod po. Okay, doon sa kapatid mo. Sana nga at pasalamatan mo si ate mo pagka ganun para kaya makapag-aral. Yung nangyari sa inyo ay hindi pangkaraniwan, bagaman nangyayari talaga, no? Dito sa lipunan, lalo na dito sa bansa natin. Ano ang gusto mong sabihin, nak, sa mga kabataang katulad mo? Ganyang edad pa lang, bilang magsilbing aral siguro sa kanila yung nangyari sa inyo, no? Yung gusto ko lang po sabihin sa kanila na pag-isipan po muna nila kasi po, totoo po na hindi po madali. Sinabi na rin po sa akin ni Mama, kaso po hindi ko po dati naiintindihan kasi po masyado po akong bata mag-isip. Pero ngayon po naiintindihan ko po na di po madali. Sa hirap ng buhay ngayon. Tapos wala pang trabaho ng pangasawa mo. Walang permanente. Walang permanente siyang trabaho na ibubuhay sa inyong mag-ina. Oo. Una sa lahat, napakahirap din mga anak. Sabi nga parang nasa hukay yung isa Sa mong paa. At saka yung natawid ito. Ayun na, Carlo, sa'yo naman kung halimbawa ikaw 18 anyos hindi pa rin nakapagtapos ng pag-aaral, anong natapos mo ba, nak? Grade 9 po. Grade 9, ano bang katumbas nun? Grade 9, 6, third year high school. Third year high school, tama, no? Paras kayo? Opo. Anong gusto mo sabihin sa mga kabataang katulad ninyo ang edad, Carlo? Ang mababayo ko lang po sa kanila, wag po sila masyado magmadali. Mahirap po yung buhay. Sana naisip niyo yan nung una pa lang. Kasi kayo din ang mahihirapan, di ba? Bakit ka napapaiyak, na, Carlo? Maling-mali po kasi yung ginawa ko. Masyado pong
madali. Nandyan na yan, ano, Carlo at saka Jelly. Maging halimbawa na lang kayo sa ibang mga kabataan pa na makakapanood. Tsaka syempre sa mga magulang, ano po, na kailangan talaga natin subaybayang mabuti ang ating mga anak para hindi malagay sa ganitong sitwasyon. Napakamurang edad pa nila, pero ngayon ay ayan, meron ng kinaharap na malaking responsibilidad. At kung tutuusin, ano Carlo, meron ka pa ring responsibilidad pala roon sa iyong mga maliliit na mga kapatid, kasi wala na yung inyong mga magulang. Ang ibig ko sabihin, wala nang nag-asikaso talaga sa inyo ng tuwiran, di ba? So bilang panganay, syempre dapat ay ikaw talaga ang magmamalasakit dun sa mga maliliit mong mga kapatid. Kagaya niyan, yung kapatid mong babae 17 years old, hindi pa rin dapat, diba Carlo? Hindi pa rin sana dapat na magbuntis or lumagay sa pag-aasawa. So yun, mga ka-business, isa sa layunin namin kung bakit nandito kami ngayon ay para mai-guide, at hindi naman tuluyang mauwi sa o mapariwara itong dalawang kabataang ito. Andito kami na si Mama ka-business, Papa ka-business, para kayo ay i-guide from time to time. Okay lang ba sa inyo yon, no? Hanggang sa ikay manganak at sana ikay makapag-aral talaga, no? Kumbaga parang papayag ba kayo na kami ni Mama ka-business at saka ako, si Papa ka-business, ang parang magiging guardian nyo ngayon? No? Bukod kay Ate Maylin, dahil nakikita naman natin yung kanyang responsibilidad, yung araw-araw na inaasikaso rin ni Ate Maylin. Sabi mo nga kanina ay halos wala na ring time, no? Dahil sa dami ng mga obligasyon. Okay lang ba sa inyong dalawa yon? Opo, okay lang. Ha? Opo. Kasi nangihinayang kami. Kasi kung halimbawang hindi kayo ma-guide ng tama, tapos ay nagkaanak kayo, nagkaanak ulit, tapos nagkaanak na naman, dumami ang anak ninyo, mahihirapan na kayong makarecover, no? Mahihirapan na kayong may ayos yung inyong pamumuhay. Parang yung nangyari sa iyo, di ba Carlo? Na pabayaan ng mga magulang. Saan ba kayo nakatira ngayon? Dito ba kayo nakikipisan o mayroon kayong bahay na inuuwian? Meron po. Saan? Diyan sa taas. Sa bahay mo? Sa bahay nyo? Pwede ba namin makita yun, Nak? Para maipakita natin sa ating mga manunood, para mas lalo nila maintindihan yung sitwasyon, yung kalagayan nyo. Okay lang ba? O sige, so ayun mga ka-business, tingnan natin yung bahay na kung saan itong dalawa ay doon na nakatira. So paano itong saan natin pwede iwan to, baka mawala yung bigas at saka yung groceries dito kay ate Kita. kay Alona? Opo. Pwede siguro, no? O sige, pasuyo na lang ako, kagwang. Kung doon kayo nakatira, edi iakyat na natin ito, no? Ayaw.
Di ba? So, para habang nandito yung ating mga kagwang, no? O sige, tara. Dito kayo nakatira, nak? Ha? Dito po yung dati po namin tinitirahan mga kapatid ko. So, pansamantala, dito rin kayo mag-asawa. Oo. Ano ito mga ito? Kalakal? So, ibig sabihin, sumasideline ka rin sa pangangalakal? Sumaside din din. Okay yan, kasi dagdag income, ano? So, yun na nga mga kabisnes, ito po yung tinitirhan nila. Ito daw po yung bahay nila Carlo dati. Hanggang ngayon naman, ito pa rin ang bahay niya. Kaya lang wala na yung mga kapatid niya kasi. So, yun na, pwede ba kaming pumasok, nak? Wala. Bong, kumain mo yung bong. Carlo, nak, pakita ko lang yung itsura ng bahay mo ha. Okay lang sa ating mga viewers. Ha? Okay lang ano? Okay lang yan Kuya Bong. Yun yung natural. So bali, ang nandito ngayon kayong dalawa lang. Paano ang gusto ko mga ka-business? Meron naman CR ano? May CR naman kayo. Kaya lang yung tubig parang napansin ko ay nag-iigib kayo nak ano? Oo. Wait lang. Hindi ako makapagsalita. Naawa ko sa kanila eh. Tapos ito lang yung pinto nyo nak. Ito lang pinangaharang nyo rito. Ha? Ito CR. Ito yung palikuran nyo. Ha? Nabanggit mo na ba sa mama mo, Jelly, na kung pwedeng doon kayo ni Carlo? Kailan parang sikip na rin ano? Maliit na rin ng space eh. Ano? So na mga ka-business, si Ate Maylin, isa kasi yun sa ating ano, kinukonsidera sa ating magiging pabahay project. So yun tingnan natin ano po kung ano yung magagawang paraan ng ka-business official para dito sa batang-bata na ano, hindi natin masabing mag-asawa kasi hindi naman kasal, nagsasama ano po, yan live-in partner at yun nga, nagdadalang tao na ito. Ilang buwan na lang ay manganganak ka na, Jelly, no?
siguro nak ito, wag niyo mamasamain sana yung aking payo. Magligpit-ligpit kayo rito nak, no? Maglinis, ganyan. Yung mga gamit na hindi naman kailangan, tapos mga kalakal na pwede nang ibenta ay dalhin nyo na sa sa mapagbebentahan, para at least kahit papano, kahit na ganito yung itsura ng inyong tirahan ay maging malinis ba, di ba? Para hindi kayo lamukin, maiwas kayo sa pagkakasakit, no, Jelly? Oo. So yun na mga ka-business, Carlo, Jelly, gagawa ng paraan ni Papa ka-business na si Carlo ay magkaroon ng regular na trabaho, no? Tutulungan ko kayo Carlo, na kayo magkaroon ng regular na trabaho para mapaghandaan niyo yung panganganak ng ni Jelly Oo. Tapos yun lang, sikapin nyo na maging malinis sana sa susunod na pagbisita namin sa inyo ay maayos na itong bahay ninyo, kumbaga yung mga gamit nakaligpit, no, nak, Carlo at saka Jelly, para maganda tingnan. Maliban sa pagko-construction, Carlo, may iba ka pa bang alam na trabaho, nak? Nagkano rin po, nagka-carwash din. Car wash, ayun, okay. Ano pa, nak? Kasi para madali tayo makahanap, may rekomenda kita ng mapapasukan na magiging regular mo ng trabaho. Ano pa, nak? Maliban sa car wash, ayun, labor sa construction, car wash, ano pa? Ayun po yung nakapasukan ko po. Construction. Yung dalawa lang ang ano mo. Ika nga'y kabisado mong trabaho. Sige. Huwag ka mag-alala, gagawa natin ng paraan, Sa ngayon, anong pinakakailangan nyo rito? Anong pangunahin na kailangan nyo bukod dyan sa bigas, tsaka yung groceries, pagkain, ano pa? Magkaroon po kami ng ilaw. Ilaw? Okay. Bakit? Sa paano paraan? Kasi lang po kami, solar lang po. Solar. So, ang gusto mo ay? Yung ilaw po, may kuryente. Yung talagang may linya, no? May kontador, ganon. Pagka ganyan, nak, matanong ko lang, itong property na ito, itong tinitirikan ng bahay na ito, sino ang nagmamay-ari? Si mama po. Si mama mo. Okay. Hindi ito kay papa, kay mama mo lang. O sa kanilang dalawa kasi mag-asawa sila. Pagkakalam po mama. Pakilakas, na. Ang pagkakalam ko po kay mama. Ang pagkakaalam mo. Okay. Di kasi mga ka-business naming minamahal, kaya ako na itatanong para bago tayo mag-action, at least alam natin ano po. Mahirap kasi yung action tayo tapos ay halimbawa pinagawa tapos pagdating ng araw magkakaproblema. So yun, at least alam natin. Yung pagkain nyo ba, dito na rin kayo nagluluto? O saan kayo kumakain? Nagano po, sa may kabila po, kay ate po. Sa ate niya, yung may asawa na rin? Oo. Pero minsan dito nagluluto kayo, ganon? Okay. Ang
masasabi ko lang po sa mga kabataan po ngayon, huwag po kayo masyadong padalos-dalos. Mahirap po ang buhay, lalo na pag di nakapag-aral. Mahirap maghanap ng trabaho. Kaya po sana yung bawat kilos o gagawin nyo sana po napag-isipan po. Kasi po kami hindi po namin talaga napag-isipan po na mangyayari po ito eh. Carlo, napansin ko parang masyado kang nagiging emosyonal. Ano bang laman ng puso mo? Ano bang iniisip mo? Kung paano po malalagpasan itong hirap. Kailangan, Carlo, ikaw ang unang-unang dapat makitaan ng pagiging matatag dahil sa ikaw ang lalaki. Ano, Carlo? Kaya kayong mga bata, makinig kayo sa payo ng mga magulang, huwag niyo susuwayin. Yun po. Bakit, Carlo, bakit hindi dapat suwayin yung payo ng mga magulang? Dahil yun po yung makakatulong sa kanila para magandang buhay. Ikaw ba sa karanasan mo ay napayuhan ka naman ng mga magulang mo? Opo, pero hindi ko po sinunod. Sino ang nagpayo sa iyo? Sila mama at si papa po. Alam na ba nila yung sitwasyon mo ngayon? Alam po. Ano ang sinabi nila sa iyo? Sabi po sa akin ni mama, kung kaya kong lagpasan to, kakayanan ko po, huwag daw pong susuko. Kasi ganito rin po yung nangyari sa buhay nila mama. May kinalaman ba yung pagiging hindi maayos na relasyon ng mama at saka papa mo sa nangyari sa iyo, sa mga kapatid mo? Opo. Kasi nawalan po sila ng attention sa amin. Pinabayaan po nila kami. Anong gusto mong sabihin sa mga magulang na may mga anak na kasing edad mo halos? Meron ka bang gustong sabihin sa mga magulang na may mga anak na kasing idara ninyo? Ikaw, Jelly, may gusto kang sabihin? Sana po magabayan din po nila yung anak nila. Kasi po, diyan po talaga unang nagkakaroon po ng problema po yung kailangan po ng anak ng gabay. Ako po kasi, nagabayan po ako ng mama pero kulang pa rin po sa gabay ng papa ko. O kasi broken family rin kayo pala, ano? Kayo walay din si mama at si papa mo, di ba? Opo. Ano po, bali sa summer po ako lumaki, wala po si mama at si papa. So, ibig sabihin, si Carlo at saka ikaw, Jelly, ay parehas na biktima ng broken family, di ba?
So sana wag na kayong dumagdag doon, no, sa mga nagsasama ng maaga, nag-aasawa ng maaga, nagkakaroon ng anak ng maaga, at pagdating ng araw ay napapabayaan yung mga bata, kasi yung mga bata ang nagiging kawawa, di ba? Kasi tama yung sinabi ni Kuya Carlo, hindi maiwasan na yung atensyon, di ba, ng mga magulang ay nababawasan na dahil nagkakaroon na ng ibang pamilya. Siyempre, kagaya ni papa mo, di ba, may anak na kamo sa iba. Siyempre, yung atensyon niya nandun na rin sa panibago niyang pamilya. Samantalang kayo, kailangan nyo nga naman ng gabay, di ba? Kasi bagaman ganyang edad mo, 18, ano pa yan? Bata pa yan, nak. Naglalaro pa lang dapat. Hindi po sana mangyayari yung mga ganito kung yung atensyon din po ng magulang na sa anak po. Tsaka pangit din po kasi pag broken family kasi po. Yung atensyon na dapat sa inyo na pupunta po sa iba. Kasi po may sariling pamilya po yung papa mo, yung mama mo, ganun po. Kaya yung atensyon na dapat sa inyo magkakapatid, mawawala po yun. Sana po sa mga magulang na may mga anak din po. Huwag niyo po silang pababayaan. Patuloy niyo po silang gagabayan. At lagi niyo po silang bibigyan ng attention para hindi po sila makagawa ng hindi maganda. Oo, yung sinabi nyo na Carlo ay tama naman yun, pero tayo pa rin, no, sa sarili natin ang merong malaking kinalaman kung ano ang magiging sitwasyon ng ating buhay, ng ating pamumuhay, Jelly, no? Marami namang mga kababayan natin na bagaman na sabi nga ay naging broken family, pero natutong manindigan yung mga bata at nakapagtapos at ngayon ay mga matatagumpay na. Nakapagtapos ng pag-aaral, nagkaroon ng magandang trabaho, maayos ang pamilya nila, no? So ibig ko lang sabihin, mga anak, nasa inyo pa rin, no? Maging broken family man kayo o hindi, ay wag niyong iisipin na broken family kami kaya eto kami ngayon. Hindi, ha, maling isipan yon. Meron kayong malaking magagawa sa sarili ninyo para maging maayos ang inyong pamumuhay, ha, Carlo? Tapos yung pananalig sa ating Panginoon Diyos, huwag nyo aalisin yun. Lagi kayo magpipray, ha? So yun, nandyan na yan. Hinga po mga kabisnes, nabanggit ko na kanina na simula ngayon kami ang tatayong guardian ninyo, no? Bukod doon sa kay Ate Maylin, ha, Jelly. Gaano ba kayo kadalas magkita ng mama mo? Ano lang po, Carlo? minsan lang po. Minsan lang? Opo. Gaano kadalas yung minsan? Kasi pag pumunta po siya dito, maya lang po, alis na rin po siya ulit. Ilang beses ba kayo nagkikita sa loob ng isang buwan? Minsan po, hindi siya pumupunta. Sa loob ng isang buwan, hindi kayo nagkikita? Ay, si papa mo? Si papa po, hindi na po talaga umuwi. Hindi na talaga kayo nagkikita. Gano'n nakatagal na? Mag-isang taon na po. So yun. Sige, ganito. Maghahanap tayo ng pwedeng mapasukan nito ni Carlo, no? Tulungan natin sila. Ipanatag mo yung loob ninyo, lakasan ninyo yung loob ninyo, ha, Jelly? Opo. Ha?
Kasi kawawa yung magiging anak ninyo pagka pinanghinaan kayo ng loob. Ha, Carlo? Opo. At pansamantala, mag-iiwan kami sa inyo ng magagamit ninyo, panggastos, para hindi naman kayo laging umaasa sa mga kamag-anak, ha? Ito, yung bukod dyan, yung bigas grocery, bigyan namin kayo ng 3,000 pesos para may magamit-gamit ka, Carlo, din sa paglakad ng ano, para magkaroon ka ng trabaho, no? Sana makuha mo trabaho na yung permis, no? Permanente, ha? Ayan, gamitin mo yung pera kung anong kailangan, tapos tumawag kayo sa akin, ha? Sino ang may cellphone number sa inyo? Ako po. Ikaw, o ibigay mo kay mama ka business, ha? Opo. Pinak, 3,000 pesos, ha? Wow. Pagdamutan nyo muna yan, ha? Sana makatulong sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat. O tapos, pwede rin kayong magmagandang loob doon sa ate ni Jelly, tsaka kay ate Maylin, bumili kayo ng ano, hindi ka, i-share nyo itong blessing, ano? Para wala naman din silang masabi sa inyo dahil sila ang ano, halos sa kanila kayo umaasa. Di ba? Opo. Business, business ka, business. Papadin, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila